Sa iya unyang pag-asumer sa katungdanan karong Hunyo 30, unsa kaha ang mga plano sa umaabot nga mayor sa Cebu City nga si Mayor-elect Nestor Archival. Atong sayran pinaagi sa the GMA Integrated News Interviews. Mayong hapon mga kapuso, atong makauban ang bagong napiling mayor sa Dakbayan sa Subo, Mr. Nestor Archival. Dinhi sa atong studio sa Balitang Bisdak. Mayong hapon, Mayor. Una sa tanan, congratulations. Mayong hapon, salamat. Kumusta, Mayor? After the proclamation, nakapahulay na ba? Yes, nakapahulay, pero kulang pa. That's correct. Unsay mensahe nimo, Mayor, sa mga nagsuporta kanimo? Well, salamat. First of all, I would like to thank Mayor Tommy, Madam Margot, sa tanan ng grupo sa BOPK, sa tanan akong mga kauban nga kandidato, including their volunteers, and most of all, sa mga barangay captains nga nitabang nako. Upat ka barangay captains nga active kayo. Ug ang tanan nga mga supporters ug nibutar sa grupo sa BOPK. Salamat ninyong tanan. Mayor, daghan kayong gustong masayran ang mga subuanon sa imuhang mga plano, ilabi na sa first 100 days. Unsa ni ang mga proyekto nga tutukan jud nimo? Okay. Ang city government mura og kanang sakyanan, kinahanglan gasolina. First one is revenue generation. It might be walay tax nga increases, but ang ako efficiency sa tax collection. Second would be streamlining the city hall operations. Nakabaluta nga ang City Hall medyo daghag reklamo na dugay mauni. So whatever, what is important right now is to streamline and as much as possible kung naay adtuon sa City Hall, especially sa business permit, madali. So ang point nako, first is permit nga renewal, 1 day kuha na nimo. And yeah, sa isiguro nga mga new permits might be 1 or 2 days. Then the other thing is we want to build and help sa tanan, no? Nga mahuman na to ang CCMC. Because sa akong opisina, grabe ang request sa mga medical assistance. So if we have CCMC to be completed, then hopefully masolve na 99% sa mga problema sa health. The other one is education. Daghan kayo mo adto sa atong office nga naunsa naman ning atong scholarship. So what we want to do is to check the scholarship nga ang tanan nga mga bata nga mo-graduate sa high school, sa public school, automatic nga scholarship syudad. Karon nausab na and I would like to check on that, but ang akong punto ibalik na to ang original concept sa scholarship program. The other thing is we need to have food production nga stable. You should understand that 60% of the food that we have and we want that we are actually having is not from Cebu. Gikan sa uban nga mga lugar. So i-push na ko ang food production sa atong mga kabukiran. The other one is water supply, sustainable water supply. Ang atong balay maglisahay naa usay wa. So we need to have that water supply. Now, sa City Hall, we need to have efficiency. Efficiency sa atong city power requirements because we're spending $500 million. We need to have an efficient solid waste management, garbage. Because right now we're spending 600 million, but we only can get 100 million pesos just for the revenue. The other one is push for the completion of the BRT. We have already 26 billion nga na nasa pundo sa pagamanhanan, pero until now, gamay pa kayo. I'm happy that Pam is there, ang gobernador. We have a scheduled meeting with her, and we want to push that if possible, kumpletohon na nato nga magkasugod na dayon ang BRT completion. Now, we have a new concept, the concept which is being conceptualized by Tommy. This is the concept of Mayor of the Night. And the Mayor of the Night is a concept where City Hall never sleeps. This is the only City Hall probably in the whole country that never sleeps. So ato ning design sa mga tao nga nagtrabaho sa buntag, at least maka-avail sila sa, of course, kanang mga services sa gobyerno. So again, Mayor of the Night. At ang mga kapuso, ang ikaduhang hugna sa atong interview din hilang gihapon sa Balitang Bisdak.